Okay mga idol, magandang araw. Today mga idol, nandito tayo sa Maragondon, Cavite. At nandito tayo sa Likhang Maragondon. Ang mayari nito mga idol is yung girlfriend ni Kulas, ni Becoming Filipino, si Ate Terin. Nandito kami ngayon para bisitahin lang siya kasi si Boy P tsaka si Ate Terin, magkaibigan sila. Magkasama sila sa ABS dati. Tambay lang muna tayo dito. Dito na natin simulan yung araw natin mga idol. Tara, pasok tayo dito. Tour ko muna kayo dito sa loob ng Likhang Maragondon. Ito yung mga benta nila. Yan. Tapos, ang owner, si Ate Terin. Namitan natin siya doon sa Davao, sa Victoria Plaza nung nag-event si Kulas. Happy yun, Ate Terin, no? Happy yun, namita kami doon. So ayan, may explain si Ate Terin regarding sa yung mask na gawa ng Likhang Maragondon mga idol. So yung face mask namin is the first local hand-woven face mask that conform to the DOST-PTRI, DOH-PHSE, and WHO recommended minimum specification for non-medical face mask for community use. So tested yung face mask namin. First siya na na-approve sa buong Pilipinas. Hanggang ngayon wala pa kami nakikita na hand-woven face mask na approved so far. So it's something that we're very, very proud of dito sa Maragondon country. It has 4 layers. So ito yung mga design na. This one is mapagmahal. Mapagmahal. This is mayumi, matapat, magiting, makabayan, and matapang. Magkano din yan? 350. 350. Yun, magandang packaging. So pwede na siyang pang regalo. Pabili ako isa. Bili tayo sa mga anong design? Yun. Anong design? Ito yan, no? Matapat. Bakit hindi ako naka-face? Paglalaba is life. Paggarag nga, hindi ka makakalabas ng face. Nakakatawa kasi lagi pumunta dito. Tapos nakita nila ako naka-face na nakabi. Minsan nakaganito. Lalaba ko kasi. Hindi pa tayo. Lalo lang ngayon, no? Baka sabihin na hindi ko pinatangkilig yung sarili ko face mask. Nagpapatayo lang po ng face mask. Oh, mula kasi dito ngayon mga idol, kaya si Ate Terin. Ilaban niyo muna yung face mask niya. Si Kulas, tsaka si Ate Terin. Yan na, binabalot na. Parang ayaw ko nang gamitin yan eh. Sobrang ganda ng pagkapak. Yan, thank you po. So ito na mga idol, ito yung mask. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung packaging. Packaging pa lang, panalo na. Diba? Lahat po ng materials ito, Ate Terin, galing lang po dito. Local. Lahat ng ginamit dito mga idol, locally made. So ito, dito tayo sa Lolo Claros Restaurant para kumain. Siyempre, restaurant eh. Tara, kain tayo. Tatambay lang tayo sa Tatambay lang. Hingi tayo tubig, di ba? Hingi tubig lang tayo. So tara mga idol, pasok tayo. Kain tayo dito sa Lolo Claros Restaurant. Pero gusto ko muna mapasalamat kay Ate Terin sa pa-lunch niya. Maraming salamat Ate Terin. Sure. Ito. Grabe. Ito daw yung version ng Max. Max na dito. Oo. Dito sa Maragondon, ito yung version ng Max Restaurant. Tangay. Tangay. Tapos na namin kumain. Once again, maraming salamat Ate Terin sa treat na lunch box sa amin. At sumay na tayo sa Terra Verde Farm. Hindi ko pa alam kung anong meron doon, pero malamang farm yun mga idol. So tara, samahan nyo kami. Marami pa tayong i-explore ngayong araw. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town.
ito na yung sinasabi ko kanina mga idol na Terra Verde Eco Farm. Pero hindi ko pa nga alam kung anong meron dito mga idol. So kaya papasok tayo ngayon. Ito na, dito na tayo sa loob. Ayun nga, gaya na sabi ko kanina mga idol, hindi namin alam kung anong pwede nating makita dito mga idol. May mga rooms pala sila oh. Wow! Hello madam, good morning. Pamili siya ng pamamela. Sarap. Rosel, gawa sa Rosel. Parang wine nga yung lasa niya. Parang wine, no? Red wine, parang red wine. Red wine. Gawa sa bulaklak na Rosel mga idol. Sobrang sarap, parang red wine. Ito mismo siya. Yan po yung prutas, ma'am. Dito galing yan. Maasim po yung kapag kinain nyo naman. Pwede kainin? Apo, yung ano pa. Ihimayin niyo po. Ihimayin niyo po muna. Sabi niya, oh. Kakain lang natin, ba't kakain ka naman yan? No, please. Nagutom agad? Huwag mo kainin mo pula. Ano yan? Gilipi lang yan eh. Ha? Gilipi. Mukha pang ipin eh. Sino pang pamilya sa Katuray? Narinig ko yung Katuray. Sa mga provinces ko mga... Ngayon naman mga idol, eto, nagtutour kami dito sa loob ng farm. Isa sa mga halaman na ininom namin kanina. Eto yun, eto yun. Yung tinatawag na Rosel mga idol. Dito gawa yung juice kanina na ininom natin dun sa welcome drinks natin pagpasok kasi dito sa resort. Bro, tingnan mo bro. Ma'am, eto po, tikman. Ito? Tamis. Stevia, ito. Nadilikman namin mga idol, tawag doon stevia. Pwede siyang gamitin na alternative para sa sugar, para sa mga diabetic. Kuya, anong tawag dito kuya? Goto Cola po. Ang sa Tagalog po ay takip kohol. So ito, good for the brain, para sa memory. Bukan natin. Tsaka good for the brain. Maalala na naman natin yung mga nakaraan. Ito, nasa ano tayo, free range, ano to? Free range poultry. Oh, tumasagot eh. Itim na itim yung manok, no? Yan? Nahulog ba kayo sa kanal? Ba't pati buto itim? So, ang tawag dyan? Ayam si Hindi, black. Ano naman ang tawag sa malaking itim na manok? Big black. Okay, so ito yung end ng tour natin. Ito yung mga tulugan dito sa farm. Pwede kayong pumunta dito, gusto nyo mag-overnight, may mga room sila. At etong area na to, ito naman yung bonfire area mga idol. Pwede kayo mag-bonfire paggabi. Pwede rin sa umaga. Gusto nyo. Ngayon, tapos na yung tour natin dito sa Terra Verde. Thank you kay Kuya Renan. May Renan, di ba? Kuya Renan. So, ngayon mga idol, pagkatapos natin dito sa Terra Verde, may pupuntahan pa tayo isang farm din. Pero more on, mga goats naman yun. Goat farm. Constantino's Goat Farm. Ayun mga idol. So, ito mga idol, ganito lang kadali mag-travel dun sa Constantino's Farm. Boom! Ayun, nandito na tayo sa The Constantino's Farm mga idol. Ito yung sinasabi ko kanina na may mga goats dito. More on goats yung makikita natin dito sa farm na to. At syempre, kasama natin mga tropa pa rin natin. At syempre, yung owner po ng farm, also known as The Goat Man. Si Sir Rani tsaka si Ma'am Virgie. Ayan, kasama natin sila. Sila yung owner ng The Constantino's Farm. So ngayon mga idol, magtutour tayo. Kasama natin sila Sir at saka si Ma'am. At hintayin na natin yung mga kasama natin. Yan sila. So
So what we do here, we enhance the genetic characteristic ng goat. Pinalalaki natin sila. By crossbreeding with a full-blooded Boer from Australia. Yung malalaki. Giant goat. In a normal day, in a normal sunny day, makikita nyo sila dyan na naggagala-gala lang, chill-chill lang sila dyan. This is 1.3 hectares only for goat. We adopted the modern goat farming. No? Hindi ito backyard. Kaya we provide them the modern engineering structure of goat. So, welcome na kayo ng aking goat. So again, ang ating farm implement a very strict biosecurity. Footbath. So ay merong disinfectant. This is the full-blooded Boer from Australia. Sila yung mga Boer. We just want to show na kaya ng Pinoy na mag-breed. Kaya ng Pinoy na makipag-compete in the modern goat farming. So dito yung mga buntis. Itong kidding ko na to para sa mga buntis at yung mga manganganak. Normally, pag chicken, very usual na yung mabaho, malangaw. Opo, walang amoy po. So ngayon, lahat ng naandito ay sila ay mga ganyan lang yan, ha? Oh, dami, oh. May naglilimlim pa, oh. Ayun, dami itlog. Ito nga eh, oh. Yan, yun dami pa. Ito mga chicken ito mga idol. Hindi to native, galing to ng Amerika. Ibang breed to. Heritage free-range chicken. So medyo malaki, mataba yung breed na to. Ang halaga ng isang itlog is 80 pesos. Pag naging sisiyo na siya, 350 pesos. At yung malaki, Yung rooster, 10K daw malaki. 10K ang isa. Brooding area. Nanay, 6K. Yun. Ganon kamahal ang mga manok na to mga idol. Yung mga sisiyo niya mga idol, 350 pesos ang halaga niyan. Hindi tulad ng mga ordinaryong sisiyo na nasa 20-25 pesos lang. Yan, 350 pesos. Ito na yung mga medyo malalaki. 2 months old, nasa 3,000 naman ang halaga niya. Ito rin naman to mga idol. Ito yung rabbit tree. Ito natin makikita yung mga rabbit, pero hindi to mga ordinary rabbit mga idol. So ayan mga idol, tapos na kami. At katapos na namin magmerienda. Once again, gusto namin magpasalamat kay Sir Rani at saka kay Ma'am Virgie sa pag-accommodate sa amin dito sa farm nila. Kakaibang experience yung nagawa natin ngayong araw. Siyempre, hindi natin ma-experience yan. Hindi dahil sa The Constantinos Farm kay Sir at saka kay Ma'am. Na-amaze talaga ako sa mga experience natin ngayong araw. Hindi ko na-expect na ganito pala yung adventure natin ngayong araw. Siyempre, gusto ko magpasalamat kay Ate Tirin sa lunch namin, sa pag-endorse amin dun sa Terra Verde, at syempre dito sa The Constantinos Farm. Maraming salamat once again, Ate Tirin. So ayan mga idol, hanggang dito na lang muna yung vlog. Dito ko natatapusin. Kita-kits sa mga susunod na episodes mga idol. Ito ang Biyahe with Ken. Ride safe, God bless, and always spread the good vibes mga idol. Peace!